His will. Everybody say, praise the Lord. Tapos yung kamay, dumalangin po tayo. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon, bigalo mo sa amin sa umagang ito. Sinamahan mo kami, umpisa pa kaninang gabi. Salamat, Lord, for the guidance, for the strength you've given to us, Father Lord, until now. To the first leading privilege, beloved pastor and time prophet, Son of temple servant, to live with love and message to the Britain, open the understanding, living gospel, Lord. I been sending us out hindrances, Lord, cast out in their midst. Katulugot lising mo sa aming kalitan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, majesty, our loving God, the risen Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Brother Alameda, the prophet of our loving God, and we always remember and treasure the blessed memories and teaching of Stand Pastor Lina Almeida and all beloved their children, and all webcast viewer and all my co-preachers, co-workers, and all of you. By this grace, may the blessed, beloved webcast viewer, may family, and sa lahat-lahat ng mga bisita. Tanahan kita ay magpalakpak. Amen. Mga minamahal, mayroon akong gamay na ikurik sa inyo. Kaya hindi lang po na mag-greet ka muna akong pamilya. Huwag mo sabihin ng beloved daughters ko lang. Kasi may bibi na kaming maliit eh. Sabihin nyo, beloved children. Children. Amen? Amen? Kasi tatlo na yung baby namin. Amen ba? Kasi mamaya magdako na yung lalaki namin. Sabi niya, ay, malain siya ba? Ay, beloved daughters laman mama ginabrit, wala mang kulabot. Amen. So, gawin nyo lang. Beloved preacher, beloved wife, ang ilang mga beloved children, no? Children lang, hindi children's. Kaya wrong grammar po yun. Beloved children, sila mga bata. Amen ba? Amen. O mga mahal, base na kaligtaan lang ng atong beloved preacher Pervin kanina, na sinasabi niya, pang ikapulo lang ihatag niyo magkakasala kayo. Hindi po. Kung ikapulo lang ihatag, hindi kayo nagkakasala. Hindi kayo palanginan sa Diyos. Kasi dapat ikapulo og mga halad. Ang ikapulo, banal yan, binabalik mo lang sa Diyos. Parang abang ng ginhawa mo. Amen. Eh, sabi ng Biblia, ang tao nagnakaw ng ikapulo og mga halad. So, ibig sabihin, pag ikapulo lang ginahatag mo, ay wala kang pagpapala. Kailangan ikapulo og mga halad. Aron para pagpalain ka pa ng lubusan, sobrahan mo pa. Muna yung mga sobra sa insakto. Yung sobra sa insakto, pag lumampas sa 20% ang binibigay mo, ang tawag yan, sobra sa insakto. Kasi yung isakto, 20%. Tithes, 10%, plus another 10%. Simula mo piring, that is total of 20%. Yun ang pinakamababa mong binibigay. Amen ba? Para pagpapalain ka, pasobrahan mo yun. Mag-atag ka ng 25%, 30%, 40%, 50%, maminal 80%. Kaya si Mr. Colgate, yung Colgate Palmolive, pinagpala po yun. Dahil bakit? Binaliktad niya. Ang sa kanya, 20% na lang. Ang 80% sa gawain ng Diyos. Kaya lalo pinagpapala yung kanyang negosyo. Si Bill Gates. Palagpakan po natin ang ating silang pinakamayaman nga tao sa buong daigdig. Amen ba? Amen? So, i-greet po natin ang beloved preacher from Luzon, Santa Maria, Bulacan. Ang beloved preacher Jiri Parinia. Amen. Kapiling po natin siya, maminamahal. Salamat. Gusto niya dito magipagkaisa sa atin, sa ating pagbuburi, sa ating pagsamba, at sa ating mga church anniversaries para maminamahal. Sabi niya, magkaroon ako ng pag-intake dito ng anointing power. So, salamat sa ating Panginoon.
Ang anointing power galing po sa Diyos yan. Ibibigay sa atin pag madama natin palagi ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag-aralan natin sa bagay itong itawag na baptism with the Holy Spirit. Baptism with the Holy Spirit. Ang bautismo sa banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Ang bautismo ng balaang Espiritu. Yun pong tamang tagalan. Ang bautismo ng banal na Espiritu. Baptism with the Holy Spirit. Tayo po, tapos na tayo binautismoan sa tubig sa ngalan ni Jesus. Tubig represent para sa ating kapatawaran ng sala. For the remission of our sin. That's why we baptize in water in Jesus' name for the remission of our sin. Pagkatapos yan, may pangako, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So ang tao, after baptism in water, susunod sa kanya yung tawag na baptism with the Holy Spirit. So importante po yung banal na Espiritu. Magkaroon ng tao na anointing power na tili sa puso niya pag nabautismoan siya ng banal na Espiritu. Pero hindi ka nabautismoan sa banal na Espiritu, wala kay power, anointing. Amen. Ngunit kung nagsisikap ka, sumamba, magpuri sa ating Panginoon, sabi ng Biblia, after you've been baptized in water, not many days hence, you shall receive the Holy Spirit of God. Hindi na po magtagal nga panahon, not many days hence, you shall baptize also by the Holy Spirit. Kung nagsusumikap ka. Kasi yung Holy Spirit, hinihingi po yun. You have to ask. By faith, hingiin mo yan na ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Because that is the gift of the Spirit. Regalo po yon ng ating Panginoon. Ibibigay sa iyo kung hinihingi mo. Pwede ka naman humingi, ay hindi po ibigay po sa iyo yan. Pabayaan mo lang sarili mo, wala ka naman hiningi, wala kang napangayo, hindi po ibigay. Kaya you ask. Hingiin mo yan by faith. Lord, bagalob mo naman sa akin yung banal mo Espiritu na mabautismo. Ma-experience ko yung itawag na baptism of the Spirit. Ano bang experience, ana? Malipayon ba? Galak na galak ba ako? Ano ba? Manginig ba ako? Ano ba? What is the experience ng tao ma-filled and mabaptized with the Holy Spirit? Kailangan ikuan mo yan, i-desire mo sa puso mo yan, ipangandoy mo yan. You must pray, you have to ask the Lord, nga Lord, ipagalo mo sa akin. Bautismo akin ng banal na Espiritu. Baptismo naman ako sa tubig, so bautismo ako sa banal na Espiritu. Ano man maramdaman ko? Ginahingi po yon. Kung hindi mo hingiin, pabayaan mo lang sarili mo, hindi ka mabautisman. Palakpa. Everybody service the Lord. So ang baptism with the Holy Spirit, ito po'y foretold in Ezekiel chapter 36 verse 25. Ito po'y sinabi at pinangako dito sa Ezekiel chapter 36 verse 25. Kindly pag-ibasa mga beloved Bible reader. It was been foretold in Ezekiel chapter 36 verse 25. So, sa mamagitan ng ating Panginoon Kristo through Christ. Ihanda niyo po the book of Titus chapter 3 verse 6 para dito magdugay. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Ezekiel, Kapitulo 36, versikulo 25. Unya, bisibisan ko kamo sa malinis nga tubig, ug kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan, ug gikan sa tanan ninyong Diyos hinluan ko kamo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody service the Lord. Di na will sprinkle you with clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness and from all your idols with the way I cleanse you. Maminamahal, no? Yung baptism sa tubig, maminamahal, ito po'y para linisin tayo ng Diyos. Amen? Amen? Upang malinis tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. And then, papasok ang banal na Espiritu sa puso natin. At ako'y magsiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ninyong mga Diyos-Dusan, lilinisin ko kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So yung itong na baptism,
Meaning to dip, to plunge, to immerse. That is in water. Para linisin tayo ng ating malapay noon. Kaso nakalagay diyan sa Ezekiel, nagwisik. Amen? Actually, ang meaning ng baptism, the proper mode and meaning of baptism is immersion. To immerse, to plunge, and to dip. I-plunge ka, paganuin ka, pagdaon nga, malapawan yung katawan mo. To dip, lumsan ka sa ilalom. Amen? To dip, to plunge, and to immerse. Kailangan malapawan ka ng tubig. You have to immerse down to the water. That is the proper mode of baptism. Para ikalinis ng ating mga budhi sa karumihan. Plakpakan tayo. Kaya after baptism in water, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Amen. So pag may Holy Spirit ka na, yan po ang power, Acts 1:8. But you shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you. May power ka na. Anong power? To cast out demons, to heal the sick, to undo your weaknesses in your heart, mawasak niya, palabasin niya ang mga masamang karumihan sa ating laman, mga minamahal, upang tayo po ay may silyo, may tatak sa harapan ng ating malapay nung pagdating ng Diyos. Pagbalik niya, makilala niya tayo na anak niya. Bakit? Mayroon tayong silyo sa puso natin na balaan na espiritu. Everybody service the Lord. Everybody service the Lord. Napaka-importante. Amen ba? Kasi ang Holy Spirit, ito pong ating comforter, guidance, teachers, at to lead us and to observe the things to come in our life. Kaya marami siya. He is our teacher, He is our guide, He is our comforter, He is our power, and He is the one who observed the things to come in your life. Malayo pa man, may darating sa'yo, siya na po mag-observe sa'yo nga mayroon po, may mangyari sa'yo dyan. May conviction sa puso mo, mayroon kang Holy Spirit. Then you have a power to heal the sick, to cast out demons, everything. Magbanalangin ka, sugunin ka ng ating Panginoon because your Spirit and the Spirit of God mag-make intercession yan. Mga minamahal sa atong Espiritu at Espiritu ng Diyos, kaya dali mapamadungog sa Diyos, mapamatian, marinig ang ating mga pananawagan sa Kanya. Bakit po? Na natili sa puso natin yung banal ng Espiritu. So, you feel anointing from the Lord. Kaya magpuri ka ng lubusan, madamang presensya ng Diyos, umiiyak ka, maramdaman mo yan ng Holy Spirit, papasok sa puso mo, sa katawan mo, nanginginig ka sa sobrang lamig. So, makaramdam ka ng kapangyarihan at anointing power sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ba-refilled ka, ba-refresh ka, ba-revive ka by means of the power of the Holy Spirit na pumasok sa puso mo. Kaya bawat pagpupuri natin, bawat panamba natin, ang bawat Kristyano magsumikap. Amen. Pag kumakanta ng choir dito, nagapuspusan na, anong klaseng choir, children's choir, adult choir, finance choir, o youth choir, anong klaseng choir, nag-invite tayo ng Spirit, soul, song, joyful song. Pag nakita nyo na kumikilos ng Holy Spirit sa kalagitnaan, lahat magkaisa. Pabayaan natin yun na sa isip natin, sa may isang tabi po natin yan. Itaas yung ating kamay, lahat tayo magkaisa, mag-concentrate, ipikit yung mata, ibuka yung bibig, sumigaw tayo, magpuri tayo sa Panginoon. You have to invite the presence of God to touch your heart. The importante po yung banal na Espiritu na palagi natin manaman. That is power. Power to undo our weaknesses. Power to fight against temptation. Not everything, lahat ng kapangyarihan against Satan. Lahat po yun. Pag kulang ka sa Holy Spirit, madali ka mabihag ng kahinaan mo. Ikaw mismo, ang atong ng biruan na kaaway yung ating sarili. Amen ba? Amen? Our flesh warred against our spirit. Ang atong laman, flesh, nagipag-away laban sa Espiritu. Kaya pag kulang ka sa kapuspusan ng Holy Spirit, kulang ka sa, wala ka pa nag-experience ng baptism ng Spirit, you have lack of power. Kulang ka sa kapangyarihan. Hindi mo paglabanan, masupil yung kahinaan mo mismo, yung pagkatao, your emotion, your carnality, hindi mo makaya mapigilan. Yung puso't isipan mo, yung emotion mo, your will and emotion, hindi mo mapigilan po yun. Bakit? Wala kang Holy Spirit, wala nagkukontrol sa puso isipan mo na yung nag-aando, mga minamahal na you fight against temptation, fight against your will.
ang emosyon, hindi mo magawa yung kasalanan, puno ka ng presensya ng Diyos, malipayon, galak na galak ka, tuwang-tuwa ka. Bakit po? You are managed by the Holy Spirit. Sunod-sunuran ka lang sa banal na Espiritu. Bakit? Punong-puno ka sa puso mo ng presensya ng Diyos. Malakas ka magpalakpak dahil puno ka ng presensya. Malakas ka sumigaw dahil puno ka ng presensya ng Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos nagpakainit sa iyo. That is the fire. Sabi nga the fire keep burning in your heart. Dapat ang apoy ng Holy Spirit susunog sa puso mo yan. May kanta po yun. The fire burning in your heart. Kung hindi ka masunog ng apoy ng Holy Spirit, ang puso mo, hindi po magbabaga, hindi po magkakalayo ang puso mo. Kulang ka sa kapangyarihan, kulang ka sa kasiglahan, kulang lupay-pay ka. Alos, hindi ka makataas ng kamay. Makataas ka man ng kamay hanggang dito lang. Yung taas mong kamay, ganun lang oh. Hindi ka magaganon. Bakit? Kulang sa apoy. Kung sa makina, kulang sa init pa yung makina, kaya hindi makaribulos yun. Amen. Hindi ka makasigaw ng todo dahil yung puso mo hungaw. Walang init, apoy na nagkumakalayo. Pag grabe ng pagbaga-baga ng piston ring, arangkadahon mong sika ng grabe ka kalakas. Bakit? Mainit na. Amen. Kaya ang puso natin pag mainit na, puno sa kalayo ng banal na Espiritu, grabe. Magpasingot ka, naglukso, grabe ka na magbablig, grabe ka na magpalakpak, grabe ka na sumigaw. Bakit po? Mainit ka. You are on fire by the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody service the Lord. Ilong nagagabaga, nagakalayo. Ibig sabihin, grabe. Amen. Everybody service the Lord. Praise the Lord. Parang sakyan yan eh. Pag yung init, hindi makaluto ng kurudo, ay yung hindi makaluto, hindi maganda yung makina. Kaya may heater. Para pag switch mo, under dayon. Pero kung hindi, walang init na lumalabas doon sa heater niya, hindi po yan makasunog ng kurudo. Minsan anong gawin mong handos, tulak, hindi po maka-under yung makina. Will bakit? Pundido na yung mga glue plug niya. Hindi na po makapag-init, makaspark ng kurudo. Ganon din tayo. Pag kulang ka sa kalayo, sa apoy, sa presensya ng Diyos, sa Holy Spirit, nako, hindi makasunog ng sarili mo yan. Amen? Pero kaya ka sunugin ng kalayo sa impyerno. Palakpakan natin Diyos. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. So si Kristo ating Panginoon ang siya mag-administer sa atin. Siya po ang magbigay ng banal na Espiritu sa atin. Christ administered to give us the Holy Spirit. Amen ba? Everybody praise the Lord. Through Christ ang Panginoon, because He is the Spirit, siya po Espiritu at siya po ang mag-administer sa atin, siya po magbigay sa atin ng banal na Espiritu at sa magitan niya, mga minamahal, tayo po ay mapunuan ng kanyang banal na presensya. Everybody praise the Lord. Pag-ibasa lang Brad, the book of Titus chapter 3 verse 6, then John chapter 1 verse 33. Pag-ibasa. Hallelujah, praise the Lord. Tito kapitulo 3 versikulo 6. Hallelujah, praise the Lord. Nga kanato iyang gibobo nga madagayon gayod pinaagi ang Hesukristo nga atong manuluwas. Amen. Palakpakan natin Diyos. Ulitin mo Brad, pag-iusap. Atong sulubasa. Hallelujah, praise the Lord. Tito kapitulo 3 versikulo 6. Nga kanato iyang gibobo nga madagayon gayod pilagi kang Hesukristo nga atong manuluwas. Palakpakan natin Diyos. Through Christ, igabubo niya sa atin ang iyang banal na Espiritu. When He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Sa magitan ng Panginoon, ang kanyang ibubo sa atin
ang kanyang banal nga espiritu. Sa kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa magitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen. Ibubuhos ng Diyos sa atin yung banal espiritu. Kaya pag nasa gitna ng kagitnaan ng pagpupuri natin, hallelujah, lahat ay magsimikap para lahat tayo mabuhusan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka magsumikap, hindi ka mabuhusan, hindi ka mabunyagan, hindi ka mabisbisan. Amen ba? Hindi ka mabaptize ng Holy Spirit. Dahil ibubuhos niya sa atin, masagana Si once and for all, biglaan niya ibuhos. Kaya magkapuspusan dito, biglaan lang. Kinang grabe na, sigawan, bigla ibuhos niya. Pak! Gabing puspusan, maya-maya wala na. Kasi minsanan lang, ibubuhos sa Diyos sa ating gitna ng sagana ang kanyang banal na espiritu sa magitan ng ating Manang Kristo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dapat lahat ay magsumikap. Amen? Amen ba? Hindi yung patulog-tulog. Palakpak, Christopher. Singgit, Saudi. Kana. Para magising ng sige tulog na estubangan mo. Kaya imbis ibuhos yung presensya, ibuhos yung mga muta dyan. Palakpak. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Masilan yung pinag-aral natin. Baptism with the Holy Spirit. Ito'y silyo natin, maminamal. Pag wala tayo nito, hindi po tayo madala sa langit. Kaya wala kang silyo. Wala kang tatak. Wala kang marka. You are not sealed by the Holy Spirit of promise. Hindi po ka makapakyat ng langit. Katulad ng sulat, nagpadala ka ng sulat sa imong loved ones, everywhere, kung nasang lugar, idiretso mo hulog yan sa drop boxes, o ano diya, wala hindi dumaan sa post office na iparegistered mo ang mail mo, tatakan nila, pak. Hindi yan makabot sa imong padalhan kami. Kailangan nakalagay ito, registered mail. So, babalik sa'yo yan. Hindi po makaabot sa address mo. Bakit? Walang registered mail. Hindi nila yan i-honor. Amen. Pero kung ang sulat mo daan doon sa munisipyo, sa kwan mismo, sa post office, at yung po may tatak ng registered mail, at timanon talaga ng mga taga-post office yan, ihatol na dito sa pagkadalan. Bakit? Nakarat may tatak na registered. Officially registered from the post office. Ihatod talaga ng postmaster yan anytime, anywhere. Bakit po? May tatak. Ganon din tayong Kristiyano. Pag may tatak ka dito sa lupa na presensya, Holy Spirit, pagdating sa langit, welcomein ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Pero pag wala nga tatak, Holy Spirit doon, sabihin ng hindi kita kilala. Wala kang tatak. Yung tatak mo lokal, hindi urig. Amen. Dito ka lang kay Satanas. Pagdating naman kay Satanas, original o local, welcome mo niya. Dito ka kay Piki. Hindi man ka original. Yung mga Piki, yung mga local ang tatak, dito yan kay Satanas. Welcome na welcome yan. Walang pili yun Kasi yung impyerno, walang bawal yun May tatakog wala, original wala, welcome tanan. Bakit? Gusto ng demonyo, maraming pupunta sa impyerno. Sa langit, kukunti lang. Kasi sa Biblia, maraming tinawag, kukunti lang ang makapunta ng langit. Yung mga may tatak lamang na totoong anak ng Diyos. Sa Biblia I know whom I'm His. Kilala ko kung kisang akin dahil sila po mayroong mga tatak, may mga marka na makita ko nga sila tunay kong anak na akong sinulyohan ng banal ng Espiritu. Palakpak. Everybody service the Lord. Pag wala kang tatak marka, hindi ka makapunta ng langit. Everybody service the Lord. Praise the Lord. Christ administered, pakibasa. John chapter 1 verse 33. Din itong Holy Spirit is the promise to all sins. Pangako ito ng ating Panginoon sa lahat ng mga banal. Amen ba? It is a promise to all to the saints. No?
Pakibasa, Brad. Acts chapter 2, verse 38 up to 39. Praise the Acts Lord. chapter 11, verse 16. It is the promise to the saints. Juan 1:33. Ako wala gayod wala masayod kaniya apan siya nga nagsugo kanako sa pagpamautismo sa tubig miingon kanako siya nga imong makita nga pagakunsaran og pagapuy-an sa espiritu mao kana siya ang pangbautismo diya sa Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, mga minamahal, Christ is administered. Siya po ang mag-administered sa atin sa magitan ng banal na Espiritu. And I know Him not, but He hath sent me to baptize with water. The same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Nung nang bautismo si John the Baptist sa suba, River Jordan, tinuro niya nga meron siya pong nag-utos sa akin ng magbautismo sa tubig. Pero siya mismo na aking bautismuhan, siya mismo ang magbautismo sa inyo sa banal nga Espiritu. Ang Panginoon mismo mag-administered nga siya po magbautismo sa atin sa banal na Espiritu. Bababa ang balang Espiritu galing sa langit, descending like a dove, the Holy Spirit. At makita mong babaan ng Espiritu at mananahan sa Kanya at siya nga bumabautismo sa Espiritu Santo. Palakpakan po natin Diyos. Walang ibang Diyos na magbautismo sa atin at mag-administer sa atin, magbigay sa atin ng banal na Espiritu kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Hindi si Pablo, hindi si Maria, hindi si Pedro, hindi si Sinta Pada ng mga Santa Ines. Walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Kaya siya po ang bumaba galing ng langit at siya mismo Espiritu at siya po mismo ang magbigay sa atin ng banal na Espiritu. Everybody say praise the Lord. Kaya minsan nakakalungkot, may mga nagasamba dito, Friday lang, diyan lang sa tabi-tabi. Tapos nakawag sambad yan, ganun lang. Ganun lang, tanaw-tanaw lang din sa pulpito. Amot lang, siguro kapaniid lang na. Pero ang iyang isipan buot, wala dire. Kaya walang Holy Spirit nga matanggap. Pag Domingo, wala na dito, diri lang mag-overnight. Pag Sunday, doon na siya sa may ibang lugar. Dahil may sambahanan sila doon, iba naman yung pangalan simbahan nila. Jesus of Nazareth, One-Fold Assembly. Ang ilang pastor, hindi pong ating mahal na pastor. Ang ilang pastor, hindi na propita. Ang ilang pastor, apostol na. Mahilo man mo. Amen. Amen. Ang lahat na kinumbinsi nila, lahat ng mga kapatiran dire nga mahilig mga digger. Alam niyo yung digger? Ha? Digger ba? Nang nagapangkabot, digger ang tawag yan. Yon, nagapangdig ng suwel. Amen. Kaya ila pinalabas, nasabi daw ng boses ng anghel na ilagay sa ligan na si angel body. Hindi na daw bigay ng Diyos ang mga ginto, treasure sa propita. Doon na daw sa apostol. Amen. Kaya lahat na nakumbinsi, puro digir. Yung mga tahanan nila, lahat butas na. Wala ka nang maduwaan o bata kay mahulog sa lungag. Kaya ang lahat na palibot ng bahay may mga lungag na. Bakit? Pinangkabot, ipangdig nila kay ingon ang anghel, naalang diya sa may hagdanan mo yung bulawan. Binanatan, pak. Wala may nakita. Sabi naman ang anghel, sa likod sa kusina. Panatan naman kabot.
Pag wala naman kita yung anghel, ay nasayop ako. Dito naman sa imong lagwirta. Kaya, kung totoo pang anghel yan, eh bakit naubos sa lang lungag yung balay, wala man po nakita ang bulawan? Ibig sabihin, sipyat yung anghel yun. Kaya kung totoong anghel yan, pag sabi niyang turo, hindi magsinungaling yung anghel. Amen. Pag sabi ng anghel dyan, kunin mo, hindi, walang anghel na sinungaling. Maliban lang sa anghel Satanas. Ay baka anghel Satanas yun kasi sinungaling. Naubos naman kay lungag yung palibot, wala magyapon. Sabi ng anghel, dito sa may puno ng saging nyo, banat naman. Natumba yung saging, pati yung bunga, wala na makaon. Kaya maminaman, pag masayop kita sa interpretasyon sa ating paglingkod sa Diyos, yung mga Kristiyanong nasasayop ng kakamali sa interpretasyon sa ilang panampalataya, yan po klaro-klaro, they are not guided by the Holy Spirit. Wala yan sila banal ng Espiritu na natili sa puso nila. Kaya kung ang banal ng Espiritu na sa puso nyo pa, He is our guidance, He is our leader, He is our teacher. Siya magtudlo ka natin, mag-correct natin, bagay sa atin sa tamang landasin. Hindi ko ikaw baligaw ng landas, mga minamahal. Ba itong Kristiyano matagal na dito, naligaw ng landas. Klarong-klaro, pag sumamba dito, tuyong-tuyo yung puso, walang naramdaman ang yung puso ng presensya. Bakit po? Ang iniisip na puro lang treasure. Mga minamahal, yung treasure natin dito yan. Palakpaki ang Diyos. Purihin mo ang Diyos. Sumigaw ka sa Panginoon ng boses na may pagtatagumpay. Lumuhod ka. Magpasting ka. Yan ang treasure natin. Kinaabot mo yung treasure sa langit. Hindi matutunaw nga treasure. Pagdating ng araw, maghiga ka doon sa treasure sa langit. Hindi ka pa maghirap. Wala ka pang kalyo sa kamay sa sige paggamot ng lupa. Hindi pa maubos yung pagkaon mo. Hindi pa matumba yung mga sagingan mo. Hindi pa malungag-lungag yung mga lupa mo. Pati bahay mo matumba na yan. Pati yung panampalataya mo, tumba na. Humiga na. Amen. Klaro, walang Holy Spirit. Yung mga Kristiyanong na-deceive ni Satanas, klarong-klaro, walang Holy Spirit. Kaya kung may Holy Spirit ka, imposible ma-deceive ka. Kay ang Holy Spirit, He is a power, He is a teacher, He is our guidance, He is our everything, He is our power. Paano ka maligaw? Na mayroon kang conviction sa puso. He's the one who observe you the things to come in your life. Kung may dating kasamaan sa buhay nyo, ililigaw ka, siya magbigay ng serbisyon sa iyo. Anak, wag yan. Limbong yan. Anak, wag yan. Masira ka dyan. Siyang mag-ubigay ng obserbasyon sa buhay mo sa unahan pa lang. Kaya hindi ka malimbungan, hindi ka mabihag ng kaaway, hindi ka makumbinsi ng kaaway. Bakit po? Siya mismo magkaroon ng conviction sa iyo at siya mismo mag-guide sa iyo. I-guide ka leading to the exact way, leading to a new life. Kaya mga minamahal, magbantay tayo sa gawa ng kaaway. Ang demonyo ay deceivable. Amen. Kaya importante sa atin, palagi natin madamang presensya ng Diyos. Amen ba? Ganina may kapatiran dito mga asawa, nagpa-counsel sa akin. Matagal na mga kapatiran, dati mga may manggagawa. Lumabas sa pasul house, hindi na siya kaya yung manggagawa. So nagbabas. Pinagpapala, binigyan ng magandang hanapbuhay, binigyan ng trabaho. Nung pinagpapala na sila, hindi ba lang sila nakaalaala ng kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Sinulo nila ang trabaho nila, sinulo yung pera nila, hindi man lang nagbigay dito, nag-absent, nag-backslide kung saan pumupunta. Mga minamahal, hindi po natutuwa ang Diyos. Sabi ko sa inyo, naghirap ang buhay. Grabe dumating yung mga palo. Yung kanyang mister, nagtatrabaho sa illegal dati, nasangkot nito sa mga illegal, mga taong mga gun, hindi maintin mga illegal ng mga tao. Kaya pati siya hinabol ng pulis, binanatan sila, tinamaan siya. Alam mo saan siya pumunta? Takbo siya sa sakinan. Saan siya pumunta? Sa sambahan sa Lugait.
Tumakbo sa samban sa lugait, nagkamang-kamang sa likod dito. Grabe ng dugo lumabas sa kanyang katawan. Nakita man manggagahaway, inukop silong tinago siya. Sinundan pa siya ng pulis kay patayin. Pero dahil sa loob na siya ng sambahan ng Diyos, mabilal, hindi bumabasok ang mga pulis na proteksyon siya. Liligtas siya ng ating Panginoon. Pinagpray nila doon. Huminto yung dugo. Binuhay pa siya ng ating Panginoon. Nung binuhay siya ng Diyos, wala pa rin trabahong trabaho, walang samba-samba, walang bigay na bigay, pati beloved wife niya. Ngayon po, lumating sa punto, ang beloved wife niya, bagong panganak, nagkasakit. Nang dito daw nagpupuri, sabi niya, Lord, mamatay mabuhay ang anak ko, Lord. Magbalik ko manggagawa. Namatay yung anak. Matay talaga. Kasi sabi niya, matay mabuhay eh. Ngayon, nagkasakit. Parang inatake, pumasok yung dautan espiritu, lahat hindi niya maintindihan sarili. Dito nagpalian sa araw, nagpuri, nagpa-counsel sa akin. Sabi ko, wala may problema yan. Marami man dito manggagawa, lumabas. Nagtrabaho, pinagpapala man sila. Dahil bakit? Hindi man nila inabandon ang Panginoon. Sumamba pa rin sila, nagbibigay pa rin sila. Nagpapagamit pa rin sila. Sabi ko, balik ka mo worker. Dahil sabi niya, yung mister niya, sinabi niya, balik tayo worker, ayaw. Ikaw lang, lalo nangirig. Nakita lang mister niya na nangirig na, mamatay na. Sabi niya, patawarin mo ko, sige. Ano gusto ng asawa ko, bala ka na, naulian. Sabi ko, ganon po. Pinakita lang Diyos nga mahal kayo ng Panginoon dahil bakit nagkaroon ka mo ng repentance. Yung sinabi niyong babalik o manggagawa, ang tawag yan repentance. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng tamang pagsisisi dahil gusto mo bumalik sa tiilan paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Ba? Sabi, hindi po dahilan na mag-worker kayo. Di apat yung anak nyo, may harapan kayo. Eh kung mag-worker kayo dito, baka hindi lalo hindi nyo makaya. Kaya, gapaninggit raba ko diri, pag tamad magpuri. Baka pag masinggitan kayo nako, mayong gamo, labas na mi kuya. The same story. Kung magpakainit lang kayo, nagsisisi naman kayo, patawarin kayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi yung babalik ako, magumagaw, hindi po. Babalik kayo sa Diyos. Ang pagsisisi kasi repentance is strong determination to turn away from sin and turn to God. Malakas mong determinasyon na nagsisisi ka, nagbasol ka, hallelujah, na Lord, ayaw ko na magkasala, ayaw ko na tatalikod sa iyo, talikuran ko na totaling kasalanan sa libutan, babalik na ako maglingkod sa iyo. That is the true repentance. So ang Diyos, patawarin ka ng Panginoon, mabalik sa iyo ulit ang banal na espiritu, palayasin ang demonyo sa iyo. Dahil sabi ng Biblia, nung sa labas pa tayo, maraming tao, mayroon pong 7 demonyo, iba-ibang klaseng demonyo ang tao. Nang lumapit ka sa Panginoon, nagbabautismo ka sa tubig, sabi nalinis ka sa lahat na karumihan, napatawad ka ng Diyos. So papasok sa iyo yung pangako ng Diyos, nga promise, nga Holy Spirit. Kaya nagbago sa iyo, naging panangin, pinagpala ka, naging malinawon ka, pinagpapala ka ng Panginoon, nagiligod ka, initon ka because of the Holy Spirit. Ngayon po, sabi Biblia, pag tumalikod ka na sa Panginoon, hindi ka na magsamba ng maayos, lalabas sa iyo ang Holy Spirit. Nakikinig ba kayo? Lalabas sa iyong banal na espiritu at yung demonyo na 7 na umalis sa puso mo, since you baptized in water in Jesus' name, napatawad ka, yung 7 demonyo sa imo, lalabas po yun. Define, maghanap sila ng lugar na tuyo, dry places. Seeking dry places, magpahinga sila doon. Amen. Pag wala ng Holy Spirit sa iyo, hindi na ko nagbigay, hindi na ko naglingkod ng maayos, babalik yung 7 demonyo nagpahinga doon sa tabi-tabi, babalik sa inyo, mag-aakay pa yan ng mga demonyo. Grabe nga demonyo na. Kaya hindi na maintindihan ang sarili mo. Palo, kastigo, hindi mo na maintindihan. Pasok ang demonyo sa iyo. Maanak ka na. Alas mo demon possess ka na. Dahil bakit? Yung 7 demonyo, nag-akay pa ng ilang demonyong milyon ng demonyo, ang tawag legions. Tulad sa baboy na pumasok demonyo, napakarami. Kaya hindi mo na maintindihan sarili mo. Dahil bakit?
hindi sinaway ng Diyos ang mga mananakmal, lumalamoy sa inyo because nahimo kayong kawatan. Dahil sabi niya, pag magbigay kayo ng testimony inyo, sabi niyo, I will rebuke the devourer. Banlungon ko, sawayin ko mga nakmal, lumalamoy sa inyo. Ang papasok sa inyo, balance po ito, papapala, kalinaw, kalipay, kagalakan. Pero pag hindi masaway ang lumalamoy, kamo ang lamuyon ng kaaway. Kaya grabe ang mangyari sa buhay natin. Hindi natin maintindihan. Yan ang sabi ng presingo dito. Huwag natin hintayin na may darating ba sa buhay natin nga hindi natin maintindihan unusual yung mga pagyayari. Saka pa tayo magsisi. Lord, patawari. Gusto ko. Hindi po ganoon. Habang wala pag dumating sa buhay natin na salot, palo, na natili pa sa puso ng Banal Espiritu, magpakainit tayo mga minamahal. Di walang dahilan nga bakit ka lumamig, hindi ka namang samba, dahil pinagpapala ka na. Amen? Sabi nga nila ni Brother Allen nung sa trials pa sila, wala sasakyan, wala pamasahe, nilalakad lang papuntang sambahan. Nung may mga sasakyan na sila, hinalo nila sa makasamba. Anong dahilan? Amen? Nung wala ka sasakyan, kanilakad ka lang, wala kang absent. Nung may masasakyan ka na, marami ka ng pera, hindi ka nadadalo. Anong dahilan? Katamaran mo niyon. Kaya dumating yung trials, problema sa buhay, ayan pala nakarealize, pinagpala na ako ng Diyos, bakit di pa magsamba? Kaya importante po yung pag-inambitay ang fellowship. Dahil doon ka sa sambahan mapatawad ng Diyos, doon ka malinis ng Panginoon sa magitan niya kanyang dugo, nakikilo sa ating kalagitnaan, at doon ka ma-relief, ma-revive, pinag-magitan ng banal ng Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. May isang preacher sa Manila, prayer warrior prayer warrior. Si Brother Hadlokon aplido. Hadlokon na pero may hadlok ba? Everybody praise the Lord. Siyang abantiro, treasure hunter, nagpo-40 Abantiro siya. Kapatiran nga, kaibigan kong pinaka-close kong single square pa kami. Nga taga-Aklan. Hindi ko na bagitin pangalan. Single square pa lang kami, walang kapira-pira. Mamili kami ng long sleeve, mga damit sa Banban, kanang Banban Santa Cruz, tambakan ng mga ukay-ukay. Single square kami, walang pira. After na ilang taon lumipas, kinahabagan ang iyang lingkod, ginamit ako sa gawain, pangpangga ko sa nasay, naghiwalay kami. Siya na natili siyang single square doon. Hanggang pinagpala rin siya. Yung kapatid niya, may mga petro na, mga negosyo, mga diesel, tinulungan siya. At siya nakapunta ng negosyo, binigyan siya ng isang tanker, 2 tanker, hanggang naging 10 tanker. Ang negosyo niya mga bunkers, kinamang bunkers, mga itim kayo kurudo. Inagatong sa malaking mga fuels, malaking mga makina. Pinagpala! Magkita kami ako every year, iba-iba yung sakyanan. Brand new car. Sabi ko, Brad, Roger, bigyan mo naman ako doon sa Surigao. Mag-pray ka lang, Brian. Bigyan kita. Nung malapas sa Lipa Hulo, nagbigay siya ng 500,000 para doon kwento sa mga abusayap. Grabe. Mayaman, di ba sa basta? Kaibigan kami, pag mag-preach ako sa pulpito sa Manila, pagbaba ako, hagarin ako. Bigyan ako tag 2,000, 2,500, 3,000. Parang sinsilyo lang. Pakainin ako doon. Pati mga anak ko. Kaibigan kami, close kami. Nung nag-treasure na siya, Brian, ibag-pray mo yung treasure namin. Kasi yung pamangkin ko, kinakausap ng anghel. Ito. Amen. Mag-ingat ka mo sa anghel. Pamangkin ko, Brian, kinakausap palagi ng anghel. Nag-uusap sila. Ang anghel ang tuturo, dyan yung ginto. Sa Antipolo, grabe ang mga bantiro niya, 40 days fasting. Imagine hindi ka makatuod, mga 40 days fasting, mga pre-warrior, yung mga bantiro, yung siya, Arthur Hadlokon, isa ni. Inaabutan ng 40 feet. Magkita kami, Brian. Sinabi ng anghel sa aking pagmangkon, malapit na. Pinapakain ako, sabi ko, Roger, wag mo lang ikasakit yung sinasabihin ko. Experience ko na yun. Baka maya yung malapit na yan, malaking meaning yan.
Hindi, malapit naman. Pinagpuri naman ng pastor yan. Because ganun ba? Pag punta naman sa Manila, Brian, malapit na. Sige. Pagdating ko naman ng susunod na taon, sabi ko sa asawa, kamusta sa Berger? Gamiyak, Adolf Square. Yung kaibigan mo, puntahan mo naman. Bakit? Hindi makinig sa akin, nag-aaway kami. Bakit pa nag-ingis ka ng tresyor? Pinagpala na tayo sa ating negosyo. Laki ng ating balay. Negosyo tayo hindi basta-basta. Every year nagbibili ka ng bagong dadakyan. Bakit nag-ingis ka pa ng ginto? Ano bang gusto mo pa? Biya mo lang, kay lalo tayo maging bilyonaryo. Ayaw niya maging milyonaryo. Gusto niya maging bilyonaryo. Hindi delikado yan. Amen? Dahil gusto niya maging bilyonaryo, anong nangyari? Naging siryonaryo. Palakpak. Ha? Ayaw niya milyonaryo, gusto niya bilyonaryo. After 3 months, nakita kami. Wala na. Doon na sa pinakadulo ng amuran to, hindi na magpakita sa akin, nahiya. Asa umiyak, kamusta na? Nabalitaan ko na lang, yung 10 nilang tanker, binira ng bangko. Yung tahanan na, grabe, condominium, binira ng bangko. Lahat ng sasakyan niya, pinagbibira ng bangko. Pagtingin sa bangko, negative 8 million ang pira, 8 million na lang, negative, walang nabilin. Because of pressure. Kaya si Arthur Adlocon, kapatiran, sumibat dito papuntang Patagan. Nangaabot naman diya. Pati ako na kumbinsi pag ginagbay. Sabi ni Bilabos, kuya, ayaw magpadala, ginagmay lang. Sa ginagmay, may malaghan gyapon. Sabi dope, kailangan ko yung kahoy. Pila pa 3,000. Padala doon. Hanggang na-istorya ko pa yung engineer, William yung pangalan, patindi. Bito ng asawa, ang dalang asawa ay 7, anak na Isberhil daw. Guping-gupaha siya, 50 anos na. Galing daw siya ng Japan, engineer siya. Nakikinig ba kayo? Sabi niya, Pastor patasa ako, kubrad na lang. Hindi ko maintindihan. Pag makita ko ng ginto, biglang mag-connection ako sa Japan. Parang may alarm doon nga. Ko bakit? Kasi hindi ko namalayan, linibingan pala nila ako dito sa ugat ko ng mga ginto. Kami istorya oh. Kaya lahat na ginto, alam ko mga blue book na mga biniwan sa akin as engineer. Yung sa Kajima, iniwan, pinapili ako, pira kung gustong blue book pinanguha. Kaya alam na, magaling mga istorya. Makumbinsi ka. Lahat na ginto, alam niya, may 25 kilos, may lahat na hindi man, grabe mga istorya. Naganto sa Sibugay, may gidig sila. Nakumbinsi ako, si Arthur Hadlocon pag ginabinopi. 3,000 lang daw, sabi ni engineer, kung pwede kang padala. Bakit? Makuha na nila, sinuyop na lang yung tubig, dyan daw dalhin sa di uro ang ginto. Nag-away pa kami, sweetheart ko. Ikaw, bala ka niya. Badala gyapon ko. Pabutin mo, bilabid OP, mga 24 hours na namin diya. After 24 hours, 48 hours, 68 hours, hindi na mga hours, hindi na mabilang yung hours. Hanggang ngayon. Wala ka na magpakita sa akin dito yung hours. Amen. 0 hours ang nabilin. Nadali ako. Kaya hindi niyo ako masisi. Bakit? Hindi ako naniwala sa ginto. Marami na akong experience. Yung ginto natin, yung balang espiritu na natili sa puso natin. That is our treasure. Na nandito sa puso natin, hallelujah, manatili. Na tayong tuwang-tuwa, galak na galak, wala tayong pira, wala tayong ulam, wala, galak na galak tayo. Bakit po? Treasure po natin si Kristo sa puso natin, hallelujah. Hindi po natin maghanap ang magagat pa ng iba dyan. Yung kapatiran sa Tudila, nagpa-counsel sa akin, Kuya, naniwala ka ba sa ginto? Sabi ko, naniwala man. Pero
pag naara sa harapan ko, na mahawakan ko. Pero kung sabihin natin, idig pa natin, hindi ako naniwala. Bakit po? Kala ko ba yung sa pastoral noon? Sa una pa yun. Sabi ko, Sister, yung ginto sa pagtatapat. Magbigay ka ng maayos, makita ang mapapala. Di ba pinagpala ang negosyo mo? Opo. Hey, bakit mag-anak ka pa ng ginto? Hindi mo makita sila ng lupa. Yung dumarating sa iyong pagpapala, tunay ang ginto yan. Magtapat at magbigay sa gawain ng Diyos. Grabe, i-multiply sa Diyos yung mga mapapala sa iyo. Yan, ganun ba? Sorry kuya, salamat. Oo. Kasi yun yung lulo ko, nakita nila sa tabilan ng bahay namin. Sabi ko, naku, matumba yung bahay mo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya because of the desire nga maging milyonaryo, maging bilyonaryo, mahawas sa kahirapan, aalis dito sa Diyos Bukosid, pupunta to sa lain pagtulunan dahil ang ginto daw, sabi ng anghel, ibigay na sa kay apostol, hindi na kay propita. Mga minamahal, madisib kayo ng kaaway pag wala kayong discerning spirit. Ang discerning spirit, ibigay sa iyo ng Diyos kung mayroon kang banal na espiritu. Madiscern mo, mabasa mo kung masama at mabuti. Malaman mo yan. May conviction ka. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Kaya mag-iingat po tayo, mga minamahal. Kailangan yung ginto natin na mapuspos tayo palagi ng banal na espiritu ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ito po, mga mina, nag-represent sa atin. Typified meaning to represent a typical fashion sa ating buhay, ang banal na espiritu. Pangako po ng Diyos yan sa atin. Like in the day of Pentecost, mga minamahal, ito mag-represent sa atin, sa mga tao at sa harapan ng ating mga Panginoon na tayo po ay may banal po sa puso natin. Kailangan po natin yan. Sa araw ng Pentecostes, ayan ang nangyari sa mga apostoles sa Upper Room, Acts chapter 2, verse 1 up to 4, kaya hindi pakibasa, beloved brother, Bible reader. Importante po yan, mamil. At ito po ay kailangan po natin, necessity to all sense. Kailangan ng mga Kristiyano ang banal na espiritu. Dahil pangako po ng Diyos sa atin yan. Pagibasa lang. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa versikulo 4. O sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagatigom sa usa ka dapit. 2. O sa kalit may miabot nga dahon gikan sa langit, ingon nga huros sa makusog nga hangin, o kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod. 3. Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. 4. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing-laing mga pinulungan, sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay kailangan ng Kristiyano ito. Amen. This typical nga dapat ang Kristiyano tipo tayong katulad nito. Na makita sa atin, nag-represent sa ating sarili, mga minamahal, na tayo po ay mayroon banal na espiritu. Bakit? Nanginginig ka, nangapangurog ka, nag-speaking in tongues ka, nagsalita ka ng ibang wika. Yan po ang typified type sa Kristiyano na tayo po ay puno sa banal na espiritu. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya may power. Nakita nila in the day of Pentecost was fully come. They were all in one accord, in one place. Nagsama-sama sila. And suddenly there came the sound from heaven with a shout, like a cloven tongue, like of fire. Nagahaguros nga hangin. Katulad nakita nila parang dila na bilog na apoy, katulad ng galayo, like bull of fire. At lahat na yan nadama nila sa pumasok sa kanilang mga ulo, at sila tanan na punuan sa banal nga espiritu. And they began to speak with other tongues. Lahat sila nang umpisa ng salita ng iba-ilaing mga wika.
Mga minamahal, yan po ang sign, nag-represent na kayo ay nabautismuhan sa banal na Espiritu. Kung wala pa kayo nag-experience ng katulad yan, mga minamahal, magsisikap ka mong bawat isa sa inyo. Kung hindi nyo pa na-experience nag-tremble kayo sa Holy Spirit, hindi nyo pa na-experience speaking tongues, yan po ang nag-represent. Nagbabakita nga tayo ay nabautismuhan ng banal na Espiritu. Kung natapos ka naman nabautismuhan sa banal na Espiritu, experience mo na yan. Mga milal, ngayon, naramdaman mo, kanasimba mo, napakalayo ang Holy Spirit sa'yo, you need to be, mga milal, refilled again. Kailangan ma-refill ka ulit, ma-refresh ka, ma-refill ka, mapunuan ka ulit sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Sikapin mo yan, every service, every pagpupuri natin, hallelujah, magagulo ka, magpuri ka sa ating pinagmahal na Panginoon. Itong mga apostoles at mga babae, hallelujah, sa Upper Room, sila po'y nag-fasting ng 10 days. After 10 days na fasting nila, abot sila sa one room and suddenly nakita nila bumaba ang banal na Espiritu. Bakit? Malinis na yung puso nila. Gidaluyan sila ng verse mo at lahat sila na punuan ng banal na Espiritu. Yung manifestation ng Holy Spirit is like a clubbing ball like of fire. Fire! Holy Spirit, grabing power. Kalayo. Kaya napunuan sila lahat. Numayo sila, nag-speak in tongues. Naguluhan ng mga tao, alas 9 pa lang sa umaga. Ano itong mga tao? Iba-iba mga lingwahe na hindi natin maintindihan. Para mga nalasing ng bagong bino. Sabi ni Pedro, wala kami malasing ng bino, kundi ito po ang binabi ni Prophet Joel na sa katapusang araw, ibuhos siya ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng mga tao na nagpupuri na ng palataya sa ating mahal na Panginoon. Ito pong tanda, ilhanan na represent sa atin. To be type like this, a Christian, nga lahat tayo mapunuan ng presensya ng Diyos. Magsalita tayong bang wika, mga minamahal. Importante yung pang meron tayong kapangyarihan. Hallelujah. Paglabanan ng tukso ng kaaway, mga paglisib ng kaaway. At tayo po maging maligaya sa tuwi na puno tayo anointing power because of the Holy Spirit. Na hallelujah, nandito po sa ating puso, ating nadama. Hallelujah. Habang tayo maawi, damahin yung presensya ng Diyos nandito sa ating kalagitnaan. Hallelujah, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ibababa ng Diyos ang banal na Espiritu niya sa ating kalagitnaan. Lahat sikapin madama, ang lahat sikapin mapuspos ng banal na Espiritu. Itaas yung kamay, sigaw ka, hallelujah. Pugain mo puso mo, aligabot ka. Lahat, bata, matanda, sikapin nyo lahat. Lalo mga choir members, ginagamit alos and finest, manggagawa, preacher, you need to be filled with the Holy Spirit of God this morning. Hallelujah. Wala ka pa na bautisman ng banal na sikapin mo. Pigain mo puso, pigain mo. Magsisi ka. Jesus. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison door and let the blind to see. Hallelujah. The Spirit of the Lord is now. You claim that the Spirit is in you this morning. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is come upon you. He is now upon me. You have to claim that the Spirit of the Lord now is in your heart.
Awhagang presensya sa Diyos. Tawagin mo ang presensya sa Diyos. Pangayua, you ask and accept the presence. Bayaw kamot. Sikapin mo. Praise the Lord. And let the blind to see the Spirit of the Lord. Hallelujah. Is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me. To heal the broken heart and let the captives free. To open breast of love and let to see the Spirit. Hallelujah. The Spirit of the Lord is on me, Lord. And we feel the Spirit of God. We feel the Spirit of God. Revive me completely, my God. Be filled with the Spirit of God. Be filled with the Spirit of God in Jesus' name. Be filled, them, Lord. Fill the children, Lord, with the Holy Spirit, Lord. Be filled with the Spirit of God in Jesus' name. Be filled them, Lord. Be filled them, Lord. Puspusin mo sila ng presensya mo, malapay, Lord. Anoint them, Lord. Bless them so much, my God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sikapin mo. Taas yung kamay. Sumigaw ka. Hallelujah. Ano ba naman presensya? Mapuspos ka na pres pala ng Espiritu. Open breast and heart and let the blind see. The Spirit of the Lord is now on me. Is now on me. Hallelujah. Sing it. Hallelujah. The Spirit of the Lord is now on me. You have to claim that by faith, that the Spirit of the Lord is in our heart now. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Panampalataya ng balang Espiritu na sa puso mo na ngayon. Napunuan ka na, balik na sa puso mong balang Espiritu. That you will be filled and refilled and refreshed, hallelujah, and baptized by the Holy Spirit. Sing it, hallelujah. Sas. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Purihin ka, pasalamatan ka, Lord. Thank you so much for the sweet Holy Spirit, Lord, who touched the heart, hallelujah, of the children, my Lord, hallelujah. Lahat na nakadama ng presensya, itaas yung kamay, hallelujah. Manalangin tayo sa Espiritu. Manalangin tayo sa Espiritu. You have to talk to others, Jesus. In the Spirit, tingin mo sa Kanya ang lahat mong kahilingan. Sabihin mo sa Diyos ang lahat mong problema, kahilingan. Opo, dakilang Diyos, Ama Banal, sa matamis na Panginoon. Mahal na Panginoon, salamat sa banal mong Espiritu na binalig sa puso namin. Thank you, Lord, for the sweet Holy Spirit that you imparted in our heart this morning, Lord. Salamat. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Mahal na Panginoon, na dito kami nagsusumamo sa iyo. Saan banda kami nagkasala, linisin ang puso namin. Cleanse our heart from all guiltiness and filthiness of the flesh, Lord. Ang presensya mo ibalik sa puso namin. Tulungan mo kami. Kahabagan mo kami. Pagpalain mo kami, Lord.
sa material, pinespiritual na bagay, Ginoo. Palakasin mo kami. Dahil kung wala ka sa amin, wala kami magagawa. We are nothing without your Holy Spirit, Lord. We have no power without your Holy Spirit. We have no guidance and anointing without your Holy Spirit. Pagpalain mo kami, paglubos sa amin, Lord. Dalangin propeta man na pastor, in Jesus' name. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Jesus. Ipatong kamay sa ulo nyo. You have now the Spirit in your heart. Kayo po may power mag-cast out sa inyong maramdaman lahat ng bagay. Pag-pray natin. Yes, of course, Panginoon, limabang kapangyarihan mo sa magligitnaan. Dalangin yung propeta, Pastor, pagpalain mo kami lahat sa oras na to. Panginoon, hallelujah. I bind up darkness, demons, infirmity, sickness, and disease. Cast out from the children that the might of Jesus be healed that of problem most blessed. Bless them so much financially, spiritually, my God. Hallelujah, mag-ibainin sila, Panginoon. Matilang presensya mo. Poverty began from them, sickness, weakness began. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Tumayo tayo lahat, mga minamahal. Taas yung kamay, tayo po'y lumukso 3 beses. Malakas sa pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ayaw mag-absent. Maningkamot, Sunday. Magdala ka